Samantala, matapos ang long vacation, dulot ng nagdaang barangay elections sa Todos Los Santos, balik Maynila na ang ilan sa mga kababayan natin dahil balik-pasok na din ang mga ito sa mga paaralan at mga trabaho. Simula pa kagabi ay hindi na mapatid ang bilang ng mga pasaherong nagdadagsaan sa ilang terminal ng bus. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius D. Samburon. Matapos ang barangay elections at ang undas nitong nagdaang 1 at 2 ng Nobyembre, asahan na ngayong araw magsisimula na magbalikan dito sa Metro Manila ang ating mga kababayan mula sa mahabang bakasyon sa kani-kanila mga probinsya. At kung makikita ninyo po sa akin likuran na nagsisimula na magsikip ang daloy ng mga sasakyan dahil inaasahan na magbabalikan na rin sila sa kani-kanilang mga trabaho. Sa pagronda ng PTV News nitong madaling araw sa bahagi ng Araneta Center Bus Terminal, nadatnan naming maluwag ang sitwasyon dito. Tanging dadalawang bus lamang ang nakahimpil. Ayon sa mga dispatcher nito, kahit tapos na ang undas ay may ilan pa din tayo mga kababayang umuuwi na kani-kanilang probinsya at ayaw makisabay sa dagsa nitong A1 at A2. Banggit naman ang pamunuan nito simula kagabi ng magdagsaan ng mga pasahero galing Batangas at Visayas Region. Halos mapuno ang ilang bus base nila dahil sa sunod-sunod na dating ng mga bus. Inaasahan naman nila magpapatuloy ang pagdagsa nito dahil nga't balik eskwela at balik opisina na. Naandito din nakapwesto ang Oplan Kaluluwa Desk ng Pambansang Pulisya para magbigay asiste. Samantala, ilang terminal din naman ng bus sa kahabaan ng EDSA ang tila dagsaan na din ng mga nag-uuwi ang pasahero. Ilan dito ay mga biyahe galing norte. Traffic lang na medyo matagal dyan sa NLEX. Sa EDLEX. Oo. Pero kamusta naman po yung paghahanda po sa mga pasahero natin? Maayos naman po. Ito naman po yung tulog po natin sa pagbiyahe po. Okay naman, okay naman. Dahil sa sikip ng daloy ng mga sasakyan, hindi maiiwasan ang sagian ng ilang mga sasakyan dito gaya ng bus at taxing ito. Agad na rumisponde ang ating pulisya. Sinabi po pag yung matraffic na. Yung insidente ngayon lang nangyari yun. Ayon kay QCPD Assistance Desk Officer Hector Lagi, sa ngayon, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para maiwasan ang anumang krimen o pananamantala ng mga masasamang loob sa ganitong mga rush hours. Ito po, ano po yung paalala po ninyo sa mga kababayan natin? Kasi be vigilant, sabi nga po ng ating kapulisan, na para makaiwas po sa mga magnanakaw po. Mag-alerto sa mga gamit po. Huwag nila iiwan basta-basta yung gamit. Nila po pag aalis, iiwanan sa kasama. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.